Pero yung mga tapit makukuha naman. Ayan sir, magandang hapon, magandang gabi. Ito na po yung inyong Hyundai Accent, nabungkal na po namin. Ayan, ito yung dahilan kung bakit ka nag-overheat. Ayan, itong ano na to, okay naman to noon. Ginagamit pa rin naman itong sa ngayon. Pero kami po ay hindi na kami gumagamit ng pamamaraan ng ganito yung grasa. Ayan, hindi na po kami gumagamit ito mga boss. Nung una siguro, usong-uso ito, pero sa amin hindi na po kami gumagamit. Ayan, grasa po yung ginamit. Ayan, kung makikita nyo mga boss. Ayan. Okay naman ito, pero kailangan veterans ka talaga nito. Kahit nga ako, hindi po ako gumagamit ito dahil hindi ko to nakasanayan. Iba po kasi yung nakasanayan ko mga boss sa ganitong sitwasyon ng makina. Ito ay isang Hyundai Accent. Ayan. Kung makikita nyo mga boss, bagong gawa po talaga ito. Ayan. Bagong gawa, bagong overhaul. Ito yung niresetahan po ng palit buong makina ng pangalawang mekaniko. Ayan. Ang ginamit po ay grasa. Ayan. Ito po yung grasa ha. Ayan, grasa po yan. Meron naman talagang mga gumagamit nito. Ayan, shout out, kayo na lang nakakaalam yan at kayo yung expert pagdating sa ganito. Kami po talaga hindi na kami gumagamit ng grasa. Ang cylinder liquid sealant na po talaga yung ginagamit natin. Ayan, ito susukatin ito natin. Tingin ko bengkong yung block linihan niya linihan lang po yung inyong block. Kunin mo nga yung ano noy, yung level bar, level bar. Tanungin mo si pare. Doon yata doon. Yung level bar kung saan. Tapos filler gauge, titingnan natin kung bengkong. Eto, pakita ko sa inyo kung bakit natin ano to. Ito po yung nagkaroon ng overheat si sir. Tapos natambak ng isang buwan dahil yung reseta nga po sa kanya ay palit buong makina. Ayan, nagantay sa atin ng matagal si sir hanggang magkaroon ng isdat. Oh, dinisgrasya pa. Tuloy pa lang sa karate medyo exhibition pa. Alugin mo nga yung piston. Ayan, may alog sir yung piston mo. Oh, sinasabi mo sabay yung makina. Hawakan mo yung makina. Huwag mo isabay yung makina. Masabay yung makina. Huwag na. Pipitin na lang. Pikitin mo dun sa baba, Mac. Wag na. Sumasabay makina. Ayan. Ayan, Sir Nestor Villa po. Shoutout po. Magandang gabi. Bali, sa ngayon po hindi pa kasi ako lahat po kasi nagmo-monitor. Hindi ko pa kayo mababantayan. Para hindi maalalayan ba? Maalalayan. Mag-isa lang kasi ako. Wala pa tayong tao sa office. Ayan. Sige. Ayan. Sige. Kuha na Mac, WD-40. WD-40. Ayan, ito po yung ginawa kailan lang daw. Tapos 1 month po itong na-stock mga boss. Hindi na paandar ng mekaniko. Ayun, iniwanan na. Hindi na po binalikan, hindi na daw nagparamdam. Ayan, kaya ngayon nagantay sa amin ng matagal si sir. Ayan. Ito na po, nabuksan na namin. Tatanggalin din namin yung casing nito sir. And then isa-isa namin iti-check. And check din namin dito yung mga hose mo kung mayroong problema. Isa sa mga dahilan minsan ayan, turuan ko na yung mga kapwa ko mechanic, yung nag-i-start pa lang, hindi yung mga marunong na ha. Bali ito kasi ganito yan mga boss. Kahit kami dito nakaka-encounter kami ng nagawa na pero nag-overheat. Ayan. Unang-una nagiging problema mga boss, tips ko sa inyo sa mga bago o nag-umpisa pa lang kagaya nyo sir, mga may NC1 po. Pagka ganitong in-overhaul, ayan, nire-required na talaga namin. And sinasabi ko na sa mga tao ko na mga kasama ko sa shop na check lagi yung thermostat. Kasi itong thermostat mga boss, kapag matagal po yan walang tubig, yan po ay nag-i-stack up. Ayan, mamaya na po kayo tumawag. Ayan, I call you back. Ayan, ito tawag lang. Bali, yung thermostat po kasi kapag matagal po yan walang tubig, yan po ay nagloloko. Ayan. Filler gauge. Pag matagal walang tubig yan po ay nagloloko. Ayan, kaya minsan magtataka kayo na overhaul na, overheat pa rin. Ayan, yan lang po, simpleng maliit na bagay na tips ko sa inyo para naman
hindi kayo nagkakaroon ng problema sa inyong ginawa. Ayan, bihira naman po mangyari yan sa totoo lang. Hawakan mo nga pala. Ayan, magandang gabi lahat sa inyo mga boss. Kinalawang na ang aking filler gauge. Bago yan. Bago po ito pero kinalawang. Bago. Ito yung bagong kinalawang. Doon Max, sa ano, meron ako yung bago. Doon sa estante, hanapin mo doon sa may karton, tablo. Ayan, kinalawang na yung ating filler gauge. Ayan. Shoutout sa inyong lahat mga boss. Ayan, yun lang. Ayun lang mabibigay ko sa inyong tips mga boss. Yung thermostat check nyo or tanggalin nyo talaga siya. Huwag kayong magtiwala na bago yan, goods yan, bagong kabit, bago ginawa. Hindi po. Kapag po yan ay natanggalan ng tubig, yan po ay kumakapit. Nag-uumido po yan, dumidikit. Kaya minsan magtaka kayo, na overall nyo na, nag-overheat pa rin, matataranta lang po kayo. Ayan, maniguro na kayo lagi, yung thermostat, buksan nyo, tanggalin nyo kapag ginagawa. Kasi, ayan, ayaw kong mangyari sa inyo yung mga nangyayari sa akin noong panahon na tapos na, nagkakaroon pa ng problema dahil nga dun sa thermostat. Nangyayari po talaga yan. Dati hindi ako naniniwala pero totoong nangyayari. Nakapagkabit na rin ako dati ng isang brand, original. Okay yung thermostat. Tapos pag uwi ng customer nag-overheat, nirescue namin. Pagpunta namin sa bahay, ang ginawa lang naman kasi namin is thermostat. Pinerform namin yung tinatawag na pag-actual test. Ayan. And then nakita po namin na yung thermostat na original ay hindi po nagbubukas. Hindi po porkit original ang thermostat natin ay masasabi nating goods. Ayan. Meron talang mga tinatawag na factory defect. Ayan. Minsan marami nagpipiloso po dahil original na daw, nagloloko pa, ibig sabihin daw fake. Hindi po. Tayo nga po, tao, ayan. Kailangan natin talagang magpagka-perfecto pero kung minsan sumasablay, hindi maiwasan yan. Ayan. Sir Christian Dave Cepeda, shout out po, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Yun lang po. Yun kasi ang laging dahilan. Isa sa mga dahilan. Saka ito, ngayon lang ako magaganito. Sa totoo lang, matagal na ako nagme-mekaniko. Hindi po ako nagaganito-ganito. Kahit dun sa isang Honda, yung Honda Fit, hindi po ako nagganito mga boss. Nag-level ng ganito. Dahil, yun naman kasi ay general. Ito, tinitingnan ko kung pwedeng tipirin namin yung trabaho kay sir. Ito lang kasi, hindi po ako ang nagumpisa. Bali po ito yung nagawa na, kaya ngayon maniniguro ako kung ito nga talaga ay may problema o wala. Ayan, maigi na po yung naniniguro kasi tayo na po yung last touch. And lagi na po tayong naniniguro kasi minsan masisisi po talaga tayo kasi tayo na nga yung huli. Tayo na yung magpapatino kaya tayo dapat yung magre-reseta ng maayos. Ayan, maraming salamat po sa lahat nag-share and then follow sa atin. Thank you so much. Sa lahat nagre-recommend, maraming salamat. Ayan, ito. Tapos bukas naman, yung isang unit naman bubungkalin namin. Ayan. Isa-isa lang po. Bali, sunod, baka bukas yung Chevrolet naman, sir. Hindi pa namin naumpisahan kasi ako po talaga yung tututok doon, boss. Kaya pasensya na. Kasi sa totoo lang, yung Chevrolet ay first time ko magbukas. Kaya gusto ko munang masilip yung timing. Ayan. Pag nakikita ko na yung timing, ayan, bakbakin na nila yon. Sila nang bahala magbakbak. Timing lang naman importante sa akin na masilip ko. Kung anong hitsura ng timing. Ayan, maraming salamat. Garantisado po ang gawa niyo, boss. Maraming salamat, sir. Shoutout po sa inyo. Ganun lang naman po tayo. Ayan, kahit naman po, ayan, payo ko sa mga nag-uumpisang mekaniko pa lang, hindi po sa mga veterans na kasi alam na nila yan. Ang pag-check po ng timing, napakadali lang mga boss. Unang-una, lagay nyo lang, huwag kayong masyadong magtitiwala sa pulley. Yung pulley dito na may marking, minsan po sinungaling yon. Kasi minsan po, may rubber po yung natutuklap, umiikot. Ayan. Minsan naman po, nakakonvert yung pulley. Wala ko yung ibang paniniwala ang exact timing. Tanggalin nyo lang yung spark plug ng number 1 piston. Tusukan nyo po siya ng flat screw. I-top dead center nyo. And then tingnan nyo yung marking sa camshaft. Yun po yung tamang timing. Ayan. Dito ka na lang, Mac. Ayan. Shout out po sa inyong lahat mga boss. Magandang gabi. Ayan. Wawa naman. Bago yan? Bago to. Wala yung mga bago ko.
Tama, tigas na. Pwede pa yan. Pwede pa to. Langis-langis lang yan. Kasi sinipag lang, langisan lang. Madadala pala. Langis-langis. Ayan, shout out sa inyong lahat mga boss. Magandang gabi. Thank you so much sa lahat. Wala rin yung kuryente. Ipisa natin yung manipis na manipis. Ayan, shout out sa inyo lahat mga boss. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta at pag-recommenda. Thank you so much. Ayan. Bihira kasi ako magsukat, sabi ko nga sa inyo, kaya hindi ko gamit itong filler gauge ko na to. Ayan, punit na. Sinira ko na para sa inyo. Naputol na yung ating filler gauge. Lumusot. Ayan, lusot. Bengkong ito sir, yung black mo. Pipilitan tayong ibaba. Ayan, lumusot sir. Lusot. Ayan, hindi nakalusot. Bengkong sir, ayan. Papakita ko sa inyo mga boss, ang laging nagbibengkong kapag kayo ay namatayan sa takbo ay yung gitna. Yan po lagi yan, gitna. Ayan, dire-diretso po sa gitna. Ayan, diretso. Ayan. Ayan, ito po pinakadiretso talaga, oh. Tumatawid sa kabila mga boss. Bengkong po yung kanyang cylinder head, kaya po ito naghalo ng tubig at langis ulit. Ayan. Kaya ang gagawin po talaga dito, ibababa yung makina pa para surface. Ayan, share, shoutout sa inyo kung nanonood po kayo. Ayan, hanggang dito. Pakita mo sa dulo. Ayan. Ayan, medyo. Ayan, hindi makalusot. Ayan. Hindi makalusot. Ayan. Ayan, ito positive. Tuloy-tuloy. Ayan. Paparesurface natin ito sir, bababa, general overhaul to. Padalhin natin sa machine shop yung inyong cylinder head. Ayan, bengkong yung gitna. Yung black, engine black. Cylinder head at black. Cylinder head at black, papaulit natin kasi siyempre mas may tiwala tayo sa desisyon natin compared sa ayan, ayan po, oh, napakaluwag. Ayan. Focus mo, ayan. Ayan, zero. Ayan. Diretso po sa kabila. Ayan. Napakaluwag po. Ayan. Ganyan lang po gagawin nyo pag test mga boss. Ayan, sa mga kapwa ko mechanic na nag-uumpisa pa lang. Dati, at medyo tinuturo rin po ito sa school. Ayan, nung nag-aaral ako sa IMOS Institute. Ayan, tinuturo rin po ito. Ayan, napakalaki mga boss. Sobrang luwag. Ayan, oh. Bengkong na bengkong po. Ayan. Ayan, lusot. Dito hindi. Ayan. Ayan. Ayan, lusot talaga. Ayan, hindi. Ayan. Dito wala, lusot. Oh. Ayan, lusot. Ang gitna po lagi yung napupuruan. Dito masikip. Oh. Dito okay. Ayaw. Dito ayaw. Ayan talaga. Dito lusot na lusot mga boss. Ayan, kung nandito lang si Sir, papa-experience ko sa kanya yung pagsundot ng ganitong filler gauge. Ayan. Ganyan lang po ang suggest nyo minsan na i-test kapag kayo nagkaroon ng accidenting pagka-overheat, hindi pagkapansin ng temperature. Ayan, lalong-lalo na sa mga new model ngayon, wala na pong tinatawag na temperature gauge, wala na po mga boss. Kasi ginawa na po ngayong yung tinatawag na kapag overheat ay iilaw. Ibig sabihin overheat na kayo. Kaya lang pag napuruan po, kapag namatay yung makina nyo ay totally damaged na yung block at head. Minsan naman head lang. Swerte yan po. Minsan okay pa naman, nare-remedyo pa naman. Hindi pa naman subject for overall. Pero ito, dahil nga sabi ko sa inyo galing sa iba, kaya ganito yung ginawa natin. Ayan. Sir John Paul Valdez, shout out po. Gumamit ng precision edge use proper tools. Yes sir, gagamit tayo nyan. Meron tayong
doon na yan sa mga bearing. And dito lang muna tayo. Hindi naman kailangan natin, sir, maging sobrang pangmayamang gamit. Ayan, yung iba nga dyan, pangmayaman yung gamit, parehas lang din naman yung trabaho namin. Ayan, shoutout sa inyo, sir. Dindo Pisaldo Obedosa, shoutout po, garantisado po ang gawa ni boss. Maraming salamat po. Ayan, basta yan lang naman po. Tandaan nyo mga boss, ang serbisyo ng isang mekaniko ay wala po yan sa gamit. Kami po noon ay nag-start kami sa mga gamit na tinatawag na yung mga nabibili lang po sa hardware, yung mumurahin lang pong tools. Ang bago po kami nakabili ng maayos na tools. Wala po sa pagiging magandang gamit yan. Ayan. Basta payo ko lang sa inyo, pag pangarap nyo maging mekaniko, go nyo. Pag pangarap nyo maging babaero, go mo. Ayan, police dog. Rambo! 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 Juice! Ay, Rambo! Buksing! Rambo! Sino ba si Rambo? Yan. Kiss! Ayaw, malaway. Malaway! Ayan. Sir John Paul Valdez, shoutout po. Rape, yes. Thank you so much po. Wala naman po. Basta ano, sir, pag kaya naman po natin bilhin, pag kailangan, binibili po talaga natin. Pero about sa gusto lang natin makita ng customer na napakaganda ng tools natin, hindi na po kailangan. Importante po yung piniperform natin. Performance ba ko, ika nga. And Sir LSR, shoutout po, magandang gabi. Yung ipinakita ni Idol ang technique how to check kung bengkong pa ba. Shoutout Idol, God bless. Yes sir, ito po yung isa sa mga paraan para mapatunayan natin sa customer na ito po ay kailangan nating ibaba. Ayan, kasi hindi po maiiwasan yung haka-haka na, and then yan, pagkatapos nga po nating ipamasin shop mga boss ay binibidyoan pa natin. Ayan, ito po yung niliha lang, papakita ko sa inyo yung itsura ng niliha. Yan, pinong-pino mga boss, niliha lang po yan. Kaya nga lang po, ito nga po ay base sa kwento ng may-ari, ito po ay kusang namatay yung sasakyan. Namatay po sa takbo, hindi napansin yung overheat. Ito po kasi wala ng indicator. Ngayon, isa po sa indicator na isisabi ko sa inyo o papayo ko sa inyo mga boss. Ayan, ito. Makinig kayo mabuti mga boss. Sa mga customer na ang unit nyo ay wala ng indicator, kagaya ng Mitsubishi Mirage, Vios, and kung ano pa man, o Ford EcoSport, ayan. Kapag napansin nyo na ang aircon nyo ay iinit lalamig ng paulit-ulit, itabi nyo na kagad. Yan po ay isang hudyat na kayo yung nag-overheat. Ayan, kasi kapag hindi nyo tinakbo, kasi meron minsan sasabihin ng ibang mekaniko na may indicator naman daw po yon, yung red light nga, pag umilaw, overheat ka na. 60% po kasi, 60 to 80% po kasi kapag umilaw na yung red, minsan napupuruan yung makina, lalo't kung kayo'y second hand yung unit nyo, hindi nyo alam yung past history na dati na parang nagkaroon ng overheat, baka sa inyo abutin yung engine overhaul na tinatawag. Ito na yung nangyayari sa ngayon, itong ginagawa namin sa Accent. Kaya yun lang tips ko sa inyo. Pag ang aircon nyo iinit lalamig, hudyat na po yun para masabing nag-overheat na kayo. Maraming dahilan kung bakit kayo nag-overheat. Una, tubig. Pangalawa, fan motor. Pangatlo, electrical. Ayan, lahat po yan i-check. And then pang-apat, minsan may na-encounter ako dito, kulang pala ng langis. Yung makina niya, buti matibay, pero nag-overheat. Yung pala, dahil sa langis. Meron din mga boss, overheat, ang over-surface na. Ayan, para malaman nyo rin. Hindi ko alam kung nasusulat sa aklat yon, pero kami naka-encounter namin. Napunta sa amin, over-surface na. Ang ginawa namin, yung spark plug, ay nagkalso kami ng tig-dalawang washer. Ayan, nawala yung overheat. Kasi, kapag ang spark plug ay sobrang dikit na sa piston, nagkukos din po ng overheat yon. Nag-i-indicate ng temperature doon sa indicator or pag overheat talaga. Pero wala kayong makikitang, wala kayong may i-scan mga boss na kung ano man na sensor. Ayan, yan lang ang tips ko sa inyo. Kasi minsan meron kaming mga natatanggap dito na over the surface na, ayan, minsan kasi, ayan nga, dapat tinitingnan muna ng mekaniko bago po dinadala sa machine shop para hindi nasasayang. Kasi kadalasan po kasi overface na, minsan gusto rin din kumita ng machine shop, bibirahin pa kahit over na. Pero meron naman mga matitino talaga machine shop.
Ayan, marami naman tayong kilalang machine shop. Ayan, shoutout sa lahat ng mga machine shop. Thank you so much. Ayan. Sir John Paul, pwede pa replace ang block. Take note lang, sukat ng binabawas silagdag sa kapal ng cylinder head gasket kung may available. Yes sir, ginagawa naman po yan boss. Pero kung konti lang naman po yung nababawas, ito naman po, ito. Ayan. Tama po yung mga binibigkas nyo sir. Totoo po yan. Ayan, ito. Explain ko lang sir ha. Ayan, para medyo alam din po ng lahat. Ayan. Hindi po tayo gumagawa ng kwento. Ayan. Ito po may hukay. Ayan. Ayan. Ito, ayan. Turo ko sa inyo mga boss. Wait lang. Ayan. Turo ko sa inyo para at least wala tayong mga pinagtatalon. Ito may hukay mga boss. Ayan. Ito yung hangganan ng reface, ng resurface. Kapag po yan ay pumantay na dyan, hindi na po pwedeng i-resurface yan. Pag malaki po yung nabawas, medyo malapit na dito sa hangganan ng ito, ang ginagawa naman po namin, 2 beses pa lang ako nag-perform ng ganon. Nagdoble pa ako ng head gasket. Ginawa ko po yun sa Mitsubishi L200. Ginawa ko po yun. Ayan. Yun po ang totoo. Totoo po yun sir. Tama po yung sinasabi nyo na kailangan talagang sukatin. Tinitingnan din po namin yan. Kahit sa cylinder head po, yung pagitan dito ng cylinder head, ayan, ito, sample, black po ito, pero example ko lang yung head. Kunwari head ito, mayroon po yan dito sa gitna na hukay. Kapag po yun ay naubos na yung hukay doon, ibig sabihin, hindi na po pwedeng i-resurface. Ibig sabihin, dikit na yon, pwedeng magpang-abot yung valvula at piston. Kaya po yun, may clearance na nararapat lamang. Ayan, pag nag-over-surface na. Ayan. Sir John Paul Valdez, Godspeed Idol. Thank you so much sir. Magandang hapon po. Ayan. Tama po lahat na sinasabi niyo sir. Lahat po yan ay tinitingnan po natin. Ayan. Tinuro rin po yan sa amin sa school. Ayan. Nag-aaral tayo sa Imos Institute sa II. Ayan. Magandang hapon po. Shoutout sa inyong lahat. At sa mga classmate ko dyan sa Imos Institute of Science and Technology sa Imos. Ayan. Magandang hapon. Scholar po tayo ng TESDA ng government. Ayan, thank you so much kasi wala tayong binayaran kahit piso. Ayan. Sir Michael Chang, shoutout po, magandang hapon, magandang gabi. Boss, pwede lagyan ng temp gauge ang Wigo. Walang temp gauge mga bagong sasakyan. Yes sir, pwede pong lagyan sir. Yung Toyota Wigo, Vios, EcoSport, lahat po ng sasakyan na walang temperature gauge, pwede pong lagyan yan. Ang ginagawa po dyan mga boss, mayroong nabibili via online, yung tinatawag nating OVD temperature gauge. Makikita nyo doon may RPM, may speedometer, may tumatakbo, makikita rin yung voltage, yung charging, and then yung temperature gauge. Andun na po lahat yan. Yan po yung tinatawag na OBD temperature gauge. Search nyo lang po via Lazada or Shopee, mayroon. Payo ko lang sa inyo, bago nyo i-order, message nyo muna yung seller kung compatible sa inyong unit. Ayan, malaking bagay po yun, malaking tulong sa inyo. Ang gagawin nyo po, i-install nyo lang po yun, plug-in lang po yun boss, OBD. Ayan, yung mga new model OBD type na po yun. Ayun, malaking tulong po yun, makikita nyo yung temperature gauge. May temperature gauge na po yun. Ayan, order lang po kayo online. Ayan, nire-required ko naman po yun sa mga regular customer ko. Sinasabihan ko na bumili ng ganon. Kasi hindi lahat kasi ng pagkakataon ay dito sila mag-overheat sa malapit sa akin. Para malayo pa na monitor na nila or naitatabi na hindi naabot sa gitna ng daan. Ayan. Thank you so much sa mga katanungan nyo kasi kahit paano, ayan, nagkakaroon kayo ng idea kung ano mga dapat gawin. Ayan. Basta ito lang payo ko sa inyo, kapag kayo inabot ng overheat mga boss, kagaya nito, namatay sa andar or sabihin na natin mayroong temperature gauge sa dashboard, wag nyo na pong ipe-perform yung nakasanayan natin makaluma. Ayan. Hindi ko naman sinisiraan yung mga old mechanic ha, wala naman pong ganon. Ibig ko sabihin, iba na po kasi yung mga makina ngayon. Mayroon ng halos aluminum alloy na napakalalambot mga boss, kaunting init lang, kaunting maling galaw mo lang bengkong. Kahit nga brand yung cylinder head ngayon, bengkong. Kasi yung cylinder head na brand yung kinabit ko sa aking Adventure, nagdalawang baba ako dahil bengkong. Pina-resurface ko pa. Ayan. Ang gagawin nyo mga boss, ayan, kapag overheat na kayo, palamigin nyo lang po ng at least 1 hour or higit. Ayan ha, bago po kayo maglagay ng tubig. Kaya wag nyo pong gagawin yung nakasanayan natin na ganun din yung mga turo sa akin noon.
kailangan daw umaandar bago lagyan ng tubig. No, mali na po yon sa ngayon. Wag nyo na pong gagayahin kasi baka mapuruhan yung inyong makina, imbis okay, mas lalong nasira. Antayin nyo lang pong lumamig, basta isipin nyo na lang, compare nyo lang din sa sarili nyo. Pagod kayo, maligo kayo, iwan ko lang kung di kayo madisgrasya. Ganon din po yung makina, mga boss. Aluminum lang po yan, metal nga po, bagahin mo, buhusan mo ng tubig, nabibengkong. Ganon po yan. Kaaway po kasi ng init yung tubig. Ayan, pagka galing sa mainit na mainit, tapos buhusan mo, madideform po yan. Kaya wag na wag nyo pong gagawin yun, mga boss. Ayan, ayan. Shout out sa inyo, sir. Sana napapanood nyo tong live natin para at least naintindihan nyo po kung bakit namin tutuluyan itong inyong makina. Ayan, Sir John Paul Valdez, shout out po. Front talaga, mga aluminum blocks sa ganyan at cylinder head. Yes, sir. Lalong-lalo na po yung EcoSport. Yan ang iingatan nyo, wag kayong abutan ng overheat, mga boss. Kasi kapag yan ay napuruhan, ganito rin po yung gagawin. Ayan, kasi ang EcoSport, ayan, wala naman akong sinisiraan na brand. Hindi ko naman sinisiraan yung EcoSport. Sinasabi ko kapag napuruhan. Ayan, pag napuruhan, halimbawa hindi nyo talaga na-monitor na overheat na kayo, nagpapatay sindi na, tapos pinilit nyo pang i-start, pag napuruhan po yon, bengkong na bengkong po talaga yon. Dito lagi yan nabibengkong sa 2 and 3. Ayan, yan, itong 2 and 3 na to, 2 and 3. Yan po lagi ang lubog na lubog. Kagaya po nitong Honda Fit, lubog po siya sa 2 and 3. Di lang ako nakapag-video, pero ito nga, pinapakita ko na sa inyo yung actual na nakikita natin. Maraming salamat po sa inyong mga katanungan kasi kahit paano nakaka-share tayo sa mga kapwa natin, car owner, mechanic, na nag-uumpisa pa lamang. Ayan, malaking tulong yan. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Shoutout sa inyo lahat, mga boss. Pa-share na lang po ng ating mga videos. Ayan, kagaya po nitong live natin para mas marami pa tayong matulungan. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, dito naman po sa atin, ayan, dito naman po kasi minsan talagang ako po kasi yung may-ari, naiiya ako maningil kapag mga minor lang, pinitik ko lang. Minsan, maraming salamat sa mga nagbibigay ng mga pangmerienda. At minsan kahit nakauwi na, bumabalik, hinatiran kami ng groceries. Maraming salamat. Ayan, minsan may mga customer na sasama kami sa restaurant, minsan magbibil ng 8,000, 10,000. Maraming salamat po. Ayan, sobrang ramdam namin yung performance na ibibigay namin sa inyo. Thank you so much. Ayan, sa mga nagre-recommend, maraming salamat po. Ayan, hanapin nyo lang po yung mga wala pang pagawa dyan. Yung mga wala, hindi ako nanunulot. Ayan, yung mga wala pang pagawaan, or kung gusto nyo matulungan kayo namin, may mga shop naman pong tinutulungan kami na humihingi ng tulong sa amin. Tinutulungan naman namin. Ayan, meron, tumatanggap din kami ng mga kung ano, yung basta kaya namin gawin. Saka may special tools kasi minsan special tools po ang nagkakaroon tayo ng problema, and then pyesa. Ayan, salamat po sa mga shop at tropa na nagbibigay din ng customer sa Almar Auto. Sa mga nagre-recommend, maraming salamat po. Ayan, sa mga dati kong customer na nakita ko online kailan lang, 2012, tapos ngayon ulit ako nila nakita dahil wala na ako dun sa dati. Maraming salamat po. Ayan, tuwang-tuwa sila, bossing. Ayan, maraming salamat. Sa mga nagtatanong kung saan ako dati, doon po ako dati sa may Robinson Imos, yung auto supply doon na Taichi Auto Supply. Doon po ako po ay isang helper mechanic. Ayan, Sir Almar Auto, good evening, magandang gabi sir. Ito, kagaya rin ang gagawin sa inyo, sir. Ayan, bengkong po, yung block ibababa, i-resurface. Ayan, kaya pala hindi na napaandar ng past mechanic dahil malala. Ayan, ito naman yung sa inyo, Sir Clark. Continuous po ito, umpisa na ng live natin kanina, tuloy-tuloy. Ayan, pantayimik pa rin po. Ito rin po yung inyong tubig, wala pong bulwak na. Ayun, dati habang umaandar yun ay lumuluwa po yan, tinatanggihan nyo yung tubig. Ayan, yun yung sinasabi ko sa inyo, mga boss, kung bakit nire-required ko yung break-in. Kasi dito pa lang po na-observe ko na po yung nangyayari sa makina nyo. Halimbawa, may leak, papakalas ko kaagad kasi priority yung nauna ng ginawa kaysa sa mga dumating. Ayan, maraming salamat po. Ayan, ito kasi mga 4 release na to, baka bukas na hapon or sunod na araw. Sa sitwasyon naman ng Honda Fit ni sir ay napakaganda po ng andar, sir. Itatakbo ko na lang bukas hapon. Continuous lang to, sir. Maganda at may pang gas. Hanggang mamayang alas 12 ng gabi to, continuous lang po to nakaandar, walang patayan.
Sir, salamat. Na-send ko na sa Gcash nyo for the voice. Maraming salamat, sir. Oy, bumili na ng grande! Kabut na. Ayan, ito po. 800 RPM. Ayan, 800 RPM, boss. Ayan. Normal na normal. On the feet. Ayan, shout out sa inyo mga boss. Idol 8 ba? Spark plug niyan. Hindi po. Ay, oo, 8 po, 8 po. Parehas lang po siya ng IDSI. 8 po. Sa 2, 3, 4. Ayan, 4 din po sa likod. 8 po ang Honda Fit. Ang pagkakailang, iba lang nitong Honda Fit ay ito po ay 4x4. Kaya maganda siya dahil 4x4. Pangbukid talaga, pangakyatan. Sa mga matatarik. Ayan, shoutout sa inyong lahat, lahat ng may mga Honda at Honda Fit. Magandang gabi. At kung ano pa mang unit nyo, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, shoutout yung mga nasa ibang bansa, magandang gabi sa inyong lahat yan. Ingat-ingat kayo. Ayan. Yung ABS niyan, sir, kaya na ilaw dahil putol po yung sensor sa front left side nila. Sige, sir, front left. Check natin, sir, kung kaya kong dugtungin yung ano niya. Sana wag sa puno. Tingnan ko na lang. Pero mas maganda, sir, naka-activate po yon. Kasi isa rin yun, sir, sa mga nagpapapangit ng performance ng makina kapag mayroon nakalabas na indicator sa inyong dashboard. Mas maigi po yung wala kasi ang pakiramdam lagi ng computer nyo ay fresh na fresh siya, maganda. Ayan. Right, okay, right. Sige. Check ko na lang, sir. Sana makaya pa ng magic natin. Ayan. Basta ito, continuous lang to hanggang mamayang hating gabi. Ayan, nag-short live lang ako habang mamaya ay marami akong for release kain itong kay sir. Ayusin ko na rin yung bill. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, napakatahimik, boss. Hindi ko lang alam itry mo, sir, ito itabi sa ibang unit kung ganito rin katahimik yung modelo. Pero tingin ko parehas lang, sir. Ito, napakatahimik, sir. Halos hindi mo, sir, marinig yung lagatak ng balbula. Ang malakas lang po yung fan. Putol talaga. Sige po. Budgetan nyo na lang, sir, para mas gumanda. Thank you, sir, Mal. Welcome, sir, Kim Lark. Ginom ka? Nakita ko na, bigla ko na. Nasa may kagulo mo ko beer. Sanmig. Mamaya mag-aalis kami. Nakita ko na. Mabakal na. Baka masingil pa ako. Sanmig na lang tayo. Sanmig. Saan ka? Wala mag-grabe. Nakita? Na-like ko na. Na-like ka lang. Hindi na ikaw, kami lang. Hindi ka man kasi. Kulang yan. Ha? Hindi man siya mag-inom? Ay, 4 mo sa San Miguel. Basta isa nakahon. Yan ang isa nakahon. Tama na yan? Ibili mo lang kami. Lahat na yan. Ito, continuous din. Padi, mabakal na inumon. Mabakal na, sir, Sunbig Light. Sunbig Light muna tayo. Para light lang. Ayan. Ayan, ito kanina pa naka-under din to. Ayan. RPM ng Mitsubishi Mirage. Ayan, 800. Ang natakbo ay 255,412. Ayan, naka-aircon yan, mga boss. Pre-share ko na yung makina para mapadali yung break-in. Linagyan ko na ng load. Ayan. Para makuha na. Ito, wala mo ng aircon. Ayan, piniperform ko yung tamang break-in dito. Walang load. Ayan. Medyo kasi toras na tong Mirage eh.
Yan, ito naman tayo sa Honda Fit. Ayan. Ito, dahan-dahang break-in lang. Ayan, sir. Ang ganda nito, sir, kapag nasulit mo yung break-in. 40 kph speed muna sa sa dashboard, ang monitor nyo dito sa Honda Fit mo, sir. Yung tahimik natin, sir, mas tahimik pa yan, sir. Promise. Ang dami ko nang sinabihan yan at totoong-totoo. Kagaya ng adventure na in-overall namin, hindi siya makapaniwala na pamura sobrang tahimik. Ayan, kasi alam niya pag adventure maingay eh. Ayan, Sergeant Paul at Chang Pulutan, Bicol Express. Yun lang. Ayan. Magandang gabi. Ayan. Ayan, ito kasi na-discharge mga boss, yung kanyang battery. Dahil halos 2 buwan hindi natin na-claim ng customer. Hindi ko naman siya mapaandar dahil wala akong time, sobrang busy. Ayan, kaya ayan, sana magkarga. Pupunta na yung may-ari. Sabi ko kasi kunin na. Ayan, naiintindihan ko naman yung budget, pero sila naman yung na presyo naman to kagad. Ayan, lobat pa, lobat. Ayan, Sir Kim Lark, tanong lang, nagko-convert po ba kayo ng small radiator to long radiator para dyan on the Fit po? Ano naman po yun? Mayroon naman yun. Long radiator. Mayroon naman po. Ayun, nabibili. Long. Long radiator naman po itong sa inyo, sir eh. Ano ba to? Long ba? Hindi ko makita eh. Hindi siya pwede, sir, sa long radiator, sir. Dikit na dikit, sir. Hanggang small radiator ka lang, sir. Hindi siya pwedeng convert sa long radiator kasi babangga na po siya, sir. Saka yung fan motor ng aircon mo, dikit na dikit. Hindi po siya pwedeng i-convert sa malaki. Okay lang naman po, sir, yung maliit, sir. Importante lang sa inyo, sir, ay nakakulan kayo para hindi nabubulok yung inyong cylinder head. Tapos 1 to 1.5 year pa coolant flushing nyo lagi yung inyong radiator. Yun lang naman po ang importante dyan. Huwag nyo pabayaan sa deep well o kung anong tubig na ordinary. Gamit po kayo ng coolant kung kaya nyo bumili ng branded. Mas maganda po yun at pabor na pabor sa kanya. Matagal pa masira. Ayan, ito yung sinasabi ko lagi sa inyo mga boss. Kailan kayo gagastos kapag talagang sira na? Habang hindi pa sira, gastusan nyo na. Bumili na kayo ng coolant. Yung langis naman, depende sa model at depende sa compatible sa engine. Wag naman lagi yung depende sa model kasi minsan baliktad eh. Yung old model yung unit gusto yung engine oil niya pang 2023 model, hindi po pwede yon. Sa iba pwede yon, pero sa atin hindi pwede. Ina-advise natin ng tama kasi hindi tayo nagmamarket ng langis. Wala tayong langis na pinupush dito. Pinupush natin yung tamang paggamit ng langis, yung tamang model. Ayan. Kasi marami nagbabash natin pagdating sa engine oil, pero bahala kayo, basta yung customer ko ina-advise ko ng tama. Kung makikinig kayo, sa inyo yan. Kung hindi kayo makinig, sa inyo yan. Yun pa rin po yun. Hindi naman ako magpapagawa ng sakyan nyo, kayo pa rin. Ayan. Basta importante lamang po tamang change oil, tamang kilometers, kung alin po mauna, months or kilometers. Yan naman po yung sinasabi lagi sa kasa para malinawan din kayo. May service customer service naman yung kasa. Pwede nyong i-message kung ano ba talaga yung recommended pagdating sa change oil, ilang months at saka kilometers. Ayan. Kasi minsan po kasi pag nagsabi tayo ng katotohanan, binabas po tayo kasi kukwento nila, bakit naman yung sa akin 1 taon na ganito, 2 taon, ganito ba natakbo ko, ganito change oil ko. Sa inyo po yan, kayo naman po yung gagastos nyan pagdating ng tamang panahon. Ayan. Sir Jose, ayan. Sir Kim Lark, shoutout po. TY so much. Welcome, sir. Jose Sitchar Samson, ayan, shoutout po. Magandang gabi. Pwede ba kayong mag-home service sa Muntinlupa? Yan lang, sir. Medyo tagilid po kami sa malalayo, sir. Kasi ganito pong oras, pagod na po kami. Hindi na kaya ng katawan. Kaya hindi ko po, sir, mapapromise. Ayan. Sir Asmer Ortado, galing mo talaga, idol. Pa-shoutout po. Shoutout po sa inyo, Sir Asmer Ortado. Sa totoo lang, sir, hindi po kami magaling, sir. Ang magaling po yung customer kasi
Kapag tama po yung kwento ng mga sintomas, yan po ay magagawa rin namin ng tama. Kasi kapag mali po yung sintomas na binabato sa atin ng customer, ng car owner, ay mali rin po yung ating diagnosis. Doon lang po. Kaya kung mapapansin nyo, ay magpapatunay dyan yung mga nagpapagawa sa atin. Ang lagi kong tinatanong kung ano yung mga past na pagginagawa, ang sa kaduluduluhan ay tinatanong ko. Ayan, maraming salamat sa pagiging honest na mga sagot nyo. Ayan. Doon namin nahuhuli yung sira ng inyong sasakyan, mga boss. Ayan. Sabi ko nga, kaya ako kayong tinatawag na boss kasi hindi naman po namin talaga magagawa kung wala ang tulong nyo. Ayan. Yung kwento nyo, yung sinasabi nyo about sa sintomas, yan po ay nakasave na kasi sa isip namin. Kaya madali naming naiisip. Ayan. Minsan nauso nga lang kasi talaga yung mga nagdi-DIY. Ayan. Kaya minsan nararating sa amin lamog na. Ayan. Ito lang tatandaan yung mga boss kasi totoo naman talaga malaking bagay yung internet. Pag nag-DIY kayo, makikita nyo doon lahat na nangyayari. Lahat. Pero basta ito lang tatandaan yung mga boss. Halimbawa, palyado yung sasakyan. And pag siyempre wala kayong gadget, wala kayong kagaya ng gamit namin, minsan si-search nyo lagi yung sintomas, tapos makikita nyo doon yun yung sira, tapos napalitan nyo na yung pyesa ganun pa rin. Ngayon, ang hindi nyo po kasi alam, sa 10 sensor, yung 8 po doon ay pare-parehas ang sintomas, pare-parehas, kaya hindi pa rin titino kahit palitan nyo na ng binili yung pyesa. Kaya minsan may napupunta sa amin dito, bawat ituro namin ay napalitan na. Ayan. Maswerte lang kami dahil pagpunta sa amin, halimbawa, sa 10 sensor, 8 yung pare-parehas yung sintomas, napalitan na nila yung 7, edi kami na yung pang 8. Ayan. Kaya kuha na kaagad namin. Ayan. Shoutout sa inyong lahat mga boss. Maraming salamat sa bawat recommendation nyo at saka sa pag-share ng aming mga video at saka live. Thank you so much. Pa-follow naman po mga boss. Ayan. Ng ating Facebook page. Ayan. Meron din tayong YouTube channel. Hindi ko pa nadidiretsuhan na tuloy-tuloy. Ayan. Next year na. Ayan. Honda Fit. Sir Ashmer Hurtado, ayun, ganda ng punto mo, idol. Tama nga, dapat sila na ang nagsasabi ng tamang isyu ng mga sakyan nila para di mahirapan ng mekaniko magpunto ng problema. Yes sir, tama po kayo. Kaya minsan po, sa totoo lang sir, ito sasabihin ko sa inyo yung katotohanan kasi para minsan sana hindi ko na marinig pagdating ng pag may magpapatray sa atin. Ayan, ganito po kasi yan sir, mga boss. May mga napupunta sa amin dito, minsan pang 7 na kami, pang 8, pang 12 mekaniko or shop. Ngayon, kunento namin, tinanong namin yung lahat ng kailangan naming malaman tungkol sa kanyang sakyan kasi ang history, ang nakakaalam ay may-ari. Ngayon, ang ginagawa ko po, iimbestigahan ko muna about dun sa history. Ayan. And then, hindi ko sasabihin yung sira. Minsan, mayroon lang akong, kagaya nung, for example, Toyota Innova. Umubos na raw sila ng 20,000. Ang dami ng pinalitan. Ngayon, pumunta sa akin. Isang tropa rin na shop. Sinamahan lang yung isang customer. Sa totoo lang, kasi yung mga tropa natin, yan, yung mga buy and sell, syempre, hindi naman nila ako kilala pa eh. Ang ginagawa po nila, ayan, may mga personal mechanic naman po talaga sila. Pero tinutulungan ko naman, tutulungan naman kami mga mekaniko sa Imos. Ayan. Shoutout sa mga kapwa ko mechanic sa Imos, Cavite. Ayan. Tulungan naman kami dito. Ang ginawa ko po, dahil kinuwento nila ng tama, pinunasan ko lang mga boss ng basahan. Tapos sinaksak ko na. Sabi ko, sir, paki-start. Pag-start, wala na yung check engine. Ayun. Yun na. Ngayon, para sa inyo mga boss, yung ganong pinunasan mo lang, magkano mo sisingilin yon? Yan, tanong ko sa inyo. Ngayon, umubos na nga ng 20. Ngayon, pag siningil mo lang, alam mo, 500, 1,000 o 1,500, sasabihin sa'yo ng customer, ginanyan mo lang sir, yun na yung bayad, 500 na sisingilin mo sa akin, ginanyan mo lang, pinunasan mo lang, 500, sisingilin mo ako. Sa totoo lang kasi mga boss, yung sira ng inyong sasakyan ay kaya naman namin patagalin niya ng 1 linggo. Kaya lang hindi namin ginagawa. Ginagawa lang namin mabilisan para hindi lang kayo yung aming mapagsilbihan. Mas maraming customer pa kaming magawa. Ayan. Yung binabayaran po ninyo dito sa amin ay yung talent na tinatawag. Talent.
Minsan, ayan, alam naman yan, ng mga nagagawa naming kagaya nung, ayan, yung Honda, ayan, yung Honda na yon na IDSI, nagpalit na ng makina, nagpalit na ng transmission, pero sira pa rin. Ayan. Yung sira na nakita natin ay nakakahalaga lang sana ng halos hindi lalagpas ng 200 pesos. Yun lang po sana yung sira, pero napalitan na ng makina, napalitan na ng transmission, and sunod sinisingil naman sila ng 18,000 something dun lang sa isang bilog na pyesa. Ayan, buti mayroong nag-recommend kaya napunta sa atin. Ayan. Kaya pasalamat kayo minsan sa mga nagre-recommend sa inyo kasi natulungan kayo ng Almar Autocar. Kaya maraming salamat. Ayan. Maraming salamat sa mga customer na patuloy na nagre-recommend sa Almar Autocar. Tandaan nyo mga boss, kayo yung dahilan kung bakit kami nandito at kayo rin yung dahilan kung bakit kami nangangarap para matulungan kayo. Ayan. Thank you so much mga boss. Hanggang dito lang po yung live natin at marami pa akong trabahong gagawin. Magandang araw, magandang gabi sa inyo lahat. Shout out po, magandang gabi sa inyo mga boss. Ayan. Murang pagkawan sa James Cavite, search sila mga boss, Waze or Google Maps, Almar Autocar. Ayan, cellphone number namin is 0946-8821-593. Ayan. Ito mga 4 release na to. Yo! Ayan, meron pang parating. Good night. Ayan, Waze lang mga boss, Almar Autocar. Ayan, Waze or Google Maps. Ayan, cellphone number natin 0946-8821-593. Magandang gabi sa inyong lahat mga boss. Thank you so much.